tempt me, baka magkagulo ang bayang ito. Oh, yan talaga ang sagot ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa tanong na makulit na reporter ng News 5 na sinundan talaga si VP Sara Tumakbo at in-interview na Inday, anong masasabi mo? Na nagrally na yung grupo ng mga ngiwi na aklayan na taga-akbayan, mga kababayan. Ang grupo ni Shelo Magno at ni Tililing na di umano nang hakot pa, mga kababayan, ng mga bayarang rallyista. At yung iba, hindi pa nabayaran. Tinanong ng reporter, mga kababayan, si VP Sara na, mag-react ka naman. Oh, anong reaction mo dito? Ang sagot ni Inday na, wag mo akong pilitin. Dahil baka, kapag magsalita ako, magkakagulo ang bayang ito. Oh, yan talaga ang gusto natin dito kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan Bawat bukas sa kanyang bibig, mga kababayan, ay yanig ang buong bansa. At yung mga ngagba, mga kababayan, talagang nagkakandara pa. Panoorin po ninyo, ha? Siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Oh, kapag magsasalita ako, kakagulo ang bayan. Reporter, itusera ka. Oh. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte. Nagsimba si Sara, mga kababayan, natiktikan ng News 5. Sa simbahan, mga kababayan, in-interview. Pero tila ilag ang bise sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Oh, kakasindi lang ng kandila, mga kababayan, Si Sara, sinundan ni Akla, mga kababayan, ng taga News 5. Panawagang ipa-impeach siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Oh, wag mong pilitin, Akla. Pagkakagulo lang ang bayan. Oh. Alam niyo naman, running ang mga ngag-ngag ngayon, mga kababayan, kapag mayroong sasabihin si Sara na mayayanig sila, ay magke-create ng komosyon na naman, mga kababayan, ng mga issue. Lalong nagkakagulo. Nitong Biyernes lang, nang mag-rally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. At apparently, mga kababayan, ito ang ginagamit na dahilan ngayon ng mga buhaya na ituloy na ang impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba noong nagrally ang INC, sabi nila, cool down muna tayo. Bilang daw, mga kababayan, response. Dahil nakikinig daw sila sa hinaing ng taong bayan Kaya nag-antay sila, mga kababayan, na mayroon ding magrally na mga bayaran para i-push ang impeachment ni VP Sara. At yun nga, mga kababayan, after nung impeach Sara rally nila, ay isasabit na daw, itutuloy na daw, mga kababayan, ang proseso sa pag-impeach kay VP Inday. Animal. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment Ang buhaya na ang bahala, mga kababayan, si Lolong. complaints sa kabila ng planong pagpapatalsik sa kanya. Seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Eto, mga reporter na sunod ng sunod kay Sara Duterte, mga kababayan. Kapag kaharap si Sara, parang ang tututa, mga kababayan, ang babait. Tapos kapag ilalabas na ang news, grabing mga, alam niyo na, yung mga twisting. Pero nung nagmamakaawa, mga kababayan, ang tututa, bait talaga. Wala kaming sasabihin masama sa iyo. Harmless kami. Diyos mio. Bilang presidente sa 2028 elections na pag-iiwanan na raw kasi ang Pilipinas ng ibang bansa. Correct! Talaga, mga kababayan, behind na tayo in terms of economy. At isa sa patunay niyan, mga kababayan, ay tingnan nyo ang stock market. Diyan nakabase ang ating ekonomiya. Tingnan nyo! Hindi masyadong binabalita, mga kababayan, dahil syempre, bad sa kanila yun kita ng imahe, pero yung mga eksperto, kitang-kita na. Balik tayo sa pandemic level, mga kababayan, ang ating stock market. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin Pangalawang beses na ito niya sinabi. Una yung sa Japan. sa bayan natin na dapat ayusin. Sinira ng mga bangag. No? Ang ating bayan, mga kabus. Kawawa talaga, sinira ng mga animal. Grabe. Lustay dito, lustay doon. Lahat ng mga pwede nilang pakialaman, mga kababayan, in terms of pera, pinakialaman na. Dapat baguhin. 2 buwan Walang proyekto.
Walang infrastruktura, puro ayuda. Tapos ang naaayudahan yung mga, siguro mga sarili lang nila. Matapos ihain ang unang impeachment complaint, isusumite na sa wakas ang Wow. tatlong reklamo laban kay VP Sara Duterte. O, lundag na, Kurimaw. Anong pangalan nito? Corina Sanchez. Masaya ka? Kay House Speaker Martin Romualdez. Asahan Ka-birds na sila mga kababayan ay nilangag-ngag ni Romualdez. Ito sila Kurimaw, Corina Sanchez. daw yan anumang araw ngayong linggo ayon sa House Secretary General. Nadilaw, in fairness. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Nanindigan si House Secretary Ay, Diyos General mayo, itong mga, ay nako, Charis Pempenko, yung nasa likod niya mga kababayan, yung pangit ang gupit na kongresistang nobyo ni Aiko Melendez. Reginald Velasco na hindi pa patay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit ilang araw na lang ang natitira bago mag-break ang Kongreso para sa darating na halalan. May pasabog si Bato niyan mga kababayan eh. Matutuloy pa rin yan pero papatapusin pa nila ang eleksyon mga kababayan. Di ba May ang eleksyon? After ng May, mayroon pa kasing period mga kababayan bago magpalit sila ng mga bagong, mga nanalong mga politiko. At within that period mga kababayan, doon na nila ipapa-impeach si VP Sara dyan sa Kongreso dahil whether or not nanalo o hindi, sinuportahan o hindi ng INC, ay wala na pong value mga kababayan yung boto. Win or lose mga kababayan, ipapa-impeach na nila si VP Sara Duterte until June 30, di ba? Basta before June 30. Mayroon pa kasi silang session yan eh. Diyan na nila didesisyonan. We will act on it this week. Sir, ilang self-imposed deadline na po kasi yung lumagpas? Well, itong week na to in deadline talaga. Anong nangyari yung sa plano ninyong pang-apat? Hindi na tumuloy mga kababayan dahil sa INC rally. Dahil mabibisto mga kababayan kung sino-sino yung magpupush ng pang-apat na impeachment. Hindi na yun iboboto ng INC. Dalawa ang ruta na pwedeng mangyari base sa rules ng Kamara. Kapag eto na ang tutulis mga kababayan tingnan nyo si Babalo Reyes. Smio, naghari-harian dyan sa Kongreso in-invade na talaga nila mga kababayan itong mga demonyong mga makakaliwa. First time in Philippine history. Eto sa kalye lang to dati ayun, hari-harian sa mga kababayan. Feel na sa kanila. Kuta nila ang kuta ng mga buhaya. Di bagay din sila pero ay, Diyos mo yung mga animal. transmit na kasi ni Sec. Ang tulis, Transmit na kasi ang tulis. Lumayo-layo ka sa amin, Renato. Baka masugatan kami sa yung illegal possession of deadly weapon. ni Sec Jen sa tanggapan ni Speaker Martin Buti Romualdez. nakailag tayo. May 10 araw ang Speaker para i-refer ito sa plenaryo. Kung 10 i-refer araw. ito sa Committee on Justice o kung may 1/3 na pirma ng mga kongresista, pwede na itong idiretso sa Senado para masimulan na ang impeachment trial. Malapit na po mag-adjourn mga kababayan Mag-recess na naman sila mga animal. Sweldo may sweldo. Tapos walang trabaho. Ang trabaho lang nila, mangampanya. Sweldado pa. Basta bago magtapos ang buwang ito, bakasyon na naman yung mga buhayang yan. Yun nga lang, ang unang paraan ay mahaba ang proseso at Nahaba ang baba. Asa na yung si Renato? maaaring hindi matapos ngayong 19th Congress. I think we have given them enough time, so we will Sige. have to transmit the impeachment complaints within this week. Bilisan Anytime, nyo. 1/3 Nang sa gayon mga kababayan, yung pipirma na 1/3, 0 votes yan. Pero ang sabi ni Bato mga kababayan after election na, yung period na before June 30. of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Matamlay masyado ito si Hindi na Reginald dadaan Velasco, sa Committee on Justice. Ang mga endorser ng Eto, ang mga animal mga kababayan makakaliwa, in-invade ang Kongreso mga kababayan. Ay, Diyos mio, ang tutulis pa ng mga baba mga kababayan. endorser ng ikalawang impeachment naiinip na. Sa isang pahayag, sinabi ni Kami, naiinip na rin kami. Kailan ka makukulong? Francine. Teachers Party List Representative Franz Castro, Nakakagala pa mga kababayan, convicted na. long overdue na kung idadaan pa sa Committee on Justice ng impeachment. Ikaw ang long overdue. Nakatakbo pa mga kababayan, pero anyway, hindi rin mananalo yan. Huwag nyo nang i-disqualify dahil sasabihin ako sana ang panalo kung hindi nyo ako i-disqualify. Patuloy yun na para masampas sa kanyang pagmumukha mga kababayan na sinusukan na siya ng taong bayan. Pipirmahan ng 1/3 ng mga kongresista ang impeachment, mas mapadadali ang proseso.
Kaya hinimok niya ang mga kapwa kongresista na pumirma at i-endorso na rin ang kanilang inihaing reklamo. Sige, Giit din ni manghimok ka. Gabriela Parteres Wow, may bola kristal dito mga kababayan. Representative Arlene Brosas, dapat aksyonan na ito bago ang kanilang break. Ang ganda ni Sara Macaba. Diyos mio, kasasabi na natin ang ganda. Biglang sumulpot itong babaeng version ni Tambalustos mga kababayan. No? Tumaba masyado si Arlene Brosas. No? Kumikitang kabuhayan. Wala na rin lieg, kagaya ni Tamba. Dati-rati mga kababayan, gusgusin ngayon, kisosyal. Pulang-pula ng mga labi mga kababayan, mga perlas na dito, sa kanyang mga tenga. Nawala na rin ang leeg niya mga kababayan. Pero sana magkaroon ng moves ngayong linggo na to. Kasi huli Double chin na rin, Meron na siyang double chin, mga kababayan. Ang inaantay natin magka-double chin, ito si Renato Babalo Reyes. Smio, ano kayang itsura? Meron double chin. Lalong hahaba. huling mga araw Shut na Ito mga visit na mga realista, mga kababayan. No? Ang Kongreso ingay. at dapat magkaroon ng action dito ang ating leadership. Puro dapat. Talaga sila dapat. Para sila lang ang may alam, mga kababayan. No? Ang dami mong alam. Hindi pwedeng pabayaan na walang nangyayari.